kalsada at ilog tila naging isa sa barangay San Isidro sa bayan ng Baez sa Laguna. At sa pag-apaw ng ilog, kinain na ng tubig ang kalsada at hindi na makita ang boundary na naghihiwalay dito. Hindi na rin ito madaanan ng mga sasakyan. Ayon sa uploader ng video, nagulat din sila sa biglang pagtaas ng tubig sa lugar. At maging sa Pagbilao, Quezon, may kabi-kabilang baha. Inabot na ng rumaragas ng tubig baha ang mismong tulay na dinadaanan ng tren. Ang Laguna at Quezon, dalawa sa mga pinaka-napuruhan. Ngayong lumakas pa ang bagyong Aghon. Makapusong maulan ng weekend sa malaking lugar sa bansa dahil sa bagyong Aghon, ang unang bagyo sa bansa ngayong taon. At isa na itong severe tropical storm. At patuloy na nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga lugar sa Southern Luzon at sa Metro Manila. Naapektado ngayon ng hagupit ng bagyo. Magandang hapon po. Isa sa mga pinakahinagupit ng bagyong Aghon ang Quezon Province na matindi rin ang mga pagbaha. Ang ilang lugar nawalan pa ng kuryente. At nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Iban mga nagbagsakang puno, pag-apaw ng tubig sa mga palayan at ang pagpasok ng tubig sa mga bahay. Ilan lamang yan sa mga epekto ng bagyong Aghon sa Kalakhang, Calabarzon, lalo na rito sa lalawigan ng Quezon. Umapaw ang Palsabangon River sa Pagbilao, Quezon. Inabot na ng rumaragas ang tubig baha ang mismong tulay na dinadaanan ng tren. Ang ilang residente nanguha na ng mga inanod na niyog. Sa Mauban, Quezon, hinampas ng malalaking alon mula sa dagat ang mga bangkang nakadaong sa pantalan. May bangkang nasira at nalubog dahil sa malalakas na alon. Lumampas na rin sa seawall ang tubig at pinasok ang mga bahay. Sa Lukban, nabuwal ang maraming puno habang poste naman ng kuryente ang bumagsak sa Tayabas. Binabaha na ngayon ang maraming lugar sa bayan ng Lopez. Wala ng supply ng kuryente sa ibang lugar. Dahil sa malakas na ulan at hangin, halos umapaw ang spillway sa Iam, Lucena City. Kita rin mula sa pantalan ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Pia Ivan, ang malaking bahagi ng Lucena City, Quezon ngayon ay binabaha. Dahilan yan ay ang mga baradong drainage dahil sa epekto ng El Nino ayon sa PDRRMO. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 300 mga residente ang inililikas ngayon at patuloy pa ang rescue operations. Tiniyak naman ng pamunuan ng Quezon na patuloy ang kanilang mga ibibigay na ayuda at tulong para sa mga residenteng apektado ng bagyo. Yan muna ang latest mula rito sa Lucena City, Quezon. Balik sa inyo. Ingat at maraming salamat. Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. May kabi-kabilang baha sa ilang lugar sa Laguna dahil sa bagyong Aghon. At sa bayan ng Bae, lubog ang maraming kalsada. At nakatutok doon live, si Mav Gonzalez. Mav? Pia, nasa 1 kilometro na yung hindi madaanan dito sa National Highway sa bahagi ng Bae, Laguna dahil nga sa baha. Kaya abiso po sa mga light vehicles ay wag na po kayong dumaan dito para hindi kayo ma-stranded. Kaninang bandang alas 4 ng hapon, halos abot bewang na ang baha sa Barangay Dila sa Bae, Laguna. Tanging mga truck at bus na lang ang nakakadaan. Hindi na kinaya ng ilang motorsiklo at sasakyan na tumawid. Nagsilikas na rin daw ang ilang residente. Ayon sa Laguna Police Provincial Office, nasa 1 kilometro ng highway ang binaha mula Barangay Dila hanggang Barangay Bangyan. Kaya nagbibigay na ng libreng sakay ang truck ng AFP at PNP. Narito ang kanilang mga pahayag. Malaking baha po dito sa lugar na ito, hindi po kaya makatawid itong amin kasi mababa. Maghihintay po kami ng truck na medyo mataas. Nagpapasakay din sila rito ng libre, no? O kaya pag may dumadaang bus, pinapasakay na namin yung mga stranded. Basta tumigil yung ulan, huhupa na rin siya. Mabilis naman. Pero sa ngayon na patuloy yung pag-ulan, binibigyan namin ng babala na wag na munang tumuloy yung mga light vehicles. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa ilang barangay sa Bae, Laguna. Ang ilang residente nakalusong na sa halos kulay putik na tubig. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay at establishmento. Umapaw rin ang ilog doon at walang tigil ang ulan mula kagabi.
Nawalan pa ng kuryente sa ilang lugar ayon sa ilang residente. Sa katabing bayan na Kalawan, lubog din sa baha ang mga kalsada sa Barangay Bangyas. Napuno na ng tubig ang mga palayan. Sa bayan ng Pagsanhan, lumampas sa normal ang water level ng ilog, kaya pinalikas na ng LGU ang mga residente sa paligid. Natumba sa lakas ng hangin ng ilang puno sa highway. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon doon. Dahil sa inaasahang pinsala ng bagyong Aghon, sinuspindi na ang klase bukas sa UP Los Baños. Maaga pa lang, naglabas ang pag-asa ng red o heavy rainfall warning sa Laguna. Ibig sabihin, posible ang matinding pagbaha. Nasa signal number 2 ang buong Laguna mula kaninang umaga. Pia, sa ngayon ambon na lang dito sa bahagi ng Bae Laguna. Actually, mula nung pagdating natin, mga nasa 50 to 100 meters na yung inihupa ng baha. Samantala, ayon naman sa Laguna Police ay nasa 195 families na ang in-evacuate sa buong probinsya at nasa 7 bayan naman ng Laguna ang walang kuryente sa ngayon. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Matapos ang pananalasa sa Bicol at Eastern Visayas na merwisyo sa Calabarzon, ang biglang paglakas ng bagyong Aghon. 4 nang naitalang sugatan sa pananalasa nito ayon sa datos ng NDRRMC. 3 riyan, mga bata. At nakatutok si Dano Tingkungko. Malakas na ulan ang dulot ng bagyong Aghon sa Lipa, Batangas. Dala rin ito ang malakas na hangin nagpasayaw ng mga puno at tumuklap sa ilang yero ng isang establishmento. Sa tindi ng ulan, halos nag-zero visibility sa mga kalsada at nagkabaha sa ilang lugar. Sa bayan ng Ibaan, isang truck ang nadula sa matarik na kalsada at nahulog ang kalahati nito sa ilog. Dahan-dahan itong inangat ng crane. Sa Aurora, napahinga sa matinding init ang mga bukid at hayop dahil sa halos magdamag na pag-uulan sa kasiguran. Pero sa Dilasag, perwisyo sa mga motorista ang masamang panahon. Umapaw ang ilog doon at nagpabaha sa kalsada. May ilang motoristang napilitang itulak ang kanilang mga sasakyan para hindi tumirik. Pero may ilan ding sumugal sa paglusong. Habang nananalasa ang bagyong Aghon sa Northern Samar, umapaw ang ilog sa bayan ng San Isidro. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, winasak na malakas na hangin ng 14 na bahay sa isang barangay sa Labezares. 4 sa mga ito ang wasak na wasak. Pati covered court ng barangay na damay. Isang babae ang nagkabukol sa insidente. 14 na pamilya o 53 residente ang apektado at nakikituloy muna sa mga kaanak. Ayon sa NDRRMC, 4 na taga Bicol Region ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Aghon. 4 sa Legazpi, 30-year-old male, 3 bata, 12, 11, and 5. Mahigit 2,000 individual ang apektado sa Bicol at Eastern Visayas regions. Lagpas 500 tao ang nasa evacuation centers. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na inatasan na niya mga lokal na pamahalaan, emergency services at iba pang ahensya para patuloy na bantayan ang sitwasyon at mamahagi ng tulong. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa gitna po ng masamang panahon, bumagsak ang isang matandang puno sa harap ng simbahan sa Taytay, Rizal at nadamay pa ang ilang sasakyan. Mula sa Taytay, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, nasa likuran ko nga ngayon ang puno na bumagsak sa isang simbahan dito sa Taytay sa Rizal at 2 sasakyan nga ang nadaganan ng punong bumagsak na ito. Pasado 9:00 ng umaga kanina nang biglang makarinig ng lagabog ang mga nasa loob at labas ng Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist. May sumigaw ring matandang babae na humihingi ng tulong. Pagtingin ng mga bantay sa parking lot ng simbahan, bumulaga ang nabuwal ng acacia tree na ituturing nilang historic. May nadagan ng 2 sasakyan na nasa tabi ng puno. May isa pa raw sasakyang nagasgasan din. Ang puting van na isang nadaganan, pamilya raw ang may-ari na magsisimba sana.
pero kakababa lang nila nang mangyari ang disgrasya. Habang nakapark naman daw sa lugar ang isa pang sasakyang nadaganan. Ayon sa pahayag ng Minor Basilica, inclement weather at advanced age o katandaan ang tinitignang dahilan ng pagkabuwal ng puno. Ang punong ito raw ay mula 18th century pa nakatanim at naging landmark na ng simbahan. Mabilis naman daw na nakaresponde ang mga otoridad at wala naman daw nasaktan o nasugatan sa insidente. Akala ko lang, biglang lumakas ang hangin. Nakita ko tumulong pa na siya. Buti walang nadamay na tao. Papapark po kami dito. Eh kaso po, yung matanda, sumiyaw ng babagsak na yung puno. Tumakbo na rin siya. Tumakbo na rin ako. Pumutok na pinapunta ako ni Father dito dahil nga dito nang galing yung putok na yun. Makita ko, buhol na yan. Pia, pinag-uusapan pa raw ng simbahan kung ano nga ang gagawin nila dito nga sa nabuwal na simbahan. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa MDRRMO. Sa ngayon naman, patuloy pa rin ang pabugso-bugsong pag-uulan dito sa Taytay. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Aghon. Signal number 3 na sa eastern section ng Quezon Province, kasama ang Polillo Islands. Signal number 2 sa Aurora, northern at central portions ng Quezon, Laguna, eastern portion ng Batangas, eastern at central portions ng Rizal at northern portion ng Camarines Norte. Signal number 1 naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa coastal waters ng Mauban, Quezon at patuloy na kumikilos pahilagang silangan ng Polillo Islands. Base sa forecast track ng Pag-asa, sa Miyerkules pa inaasahang lalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyo na 8 beses nang naglandfall. Base sa datos sa Metro Weather, halos buong araw uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Sa Quezon City, may puno ring nabuwal dahil sa bagyong Aghon at inilikas na rin ang mga residente sa mga lugar na delikado sa baha. Nakatutukla si Darlene Kai. Darlene? Umuulan pa rin dito sa Quezon City. Mahina pero tuloy-tuloy yung ulan na naranasan buong araw at buong magdamag. Kaya tuloy yung ilang residente sa bahaing lugar ay lumikas na. Tuwing tumataas ang tubig, tumataas din ang BP ng 72 taong gulang na nanay ni Karen. Na-stroke pa naman siya kailan lang. Kaya nang mag-uulan kagabi, agad silang pumunta sa evacuation center ng Barangay Project 6, Quezon City. Nakakatakot na talaga pag tumaas yung tubig, lalo na po yung nanay ko. Naano niya kasi kung paano kami pag lumabas, kung makakalabas pa ba kami. Bahain kasi ang kanyang lugar na malapit sa creek. Sanay na po siguro. Kinakabahan din ako, syempre po may naiwan pa ako sa bahay. Kanina, 19 na residente na ang lumikas sa isinagawang preemptive evacuation ng barangay. We told them that we are offering po mga gusto pong mag-evacuate para po hindi na kailangang rush, hindi na po mahihirapan. Tuloy-tuloy ang ulan sa Quezon City sa buong magdamag at buong araw. Kaya hindi nakatulog si Nanay Aniseta na nakatira sa tabi ng creek sa Gumamela Street sa Barangay Rojas. Iniakyat na rin niya ang iba nilang gamit dahil bahain ng lugar. Nagbabantay lang po kami ng baha kasi tumataas. Nangangamba po kami. Pero pag yung tumaas ng husto ang tubig, kinukuha po yung mga apo ko, dinadala sa eskwela. Inihanda na rin ang evacuation center ng barangay. Dati ito parang yung hill, gano'n. Dito tumatakbo lahat yung tubig. Dito nagmimit ba, kaya bahain talaga. Biski na minsan di kami inuulan dito. Pag bumulan sa diliman, malakas, baha kami. Nilinis at inayos na rin nila ang mga modular tent at rescue equipment. Sa Elliptical Road, natumba ang isang puno dahil sa ulan at hangin dulot ng bagyong Aghon. Agad naman itong pinutol at inalis. Kaya 21 lugar yung tinukoy ng Quezon City LGU na highest for flooding at isa itong tinatatayuan kong Barangay Rojas dyan. Dahil kapag napupuno daw itong creek dito sa aking likuran, kapag malakas at tuloy-tuloy yung ulan, ay talagang bumabaha dito sa lugar. Para sa mga residente ng Quezon City na mangangailangan ng tulong o may emergency, ang hotline po ay 122. Yan ang latest mula dito sa Quezon City, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Sa ibang balita, nakunan sa CCTV sa BGC sa Taguig kung paanong dinukutan ng isang suspect ang isang lalaking nakainom at nakatulog. Arestado ang suspect at nakatutok si EJ Gomez.
Pasado alas 5 ng umaga nitong Sabado nang makunan sa CCTV ang lalaking ito sa isang parking lot sa BGC. Ang katabi nitong lalaki, target ang cellphone ng lasing. Dinampot nito ang cellphone mula sa dibdib ng biktima. Saka ito naglakad papalayo. Hindi alam ng suspect na nakamonitor na sa CCTV ang mga security guards sa lugar. Kaya bago tuluyang makaalis, hinabol na ang suspect at inaresto. Nung makita namin siya na dinampot siya mismo yung cellphone ng lasing na nakahiga doon mismo sa may gutter, tinawagan ko na yung mga roving guards ko. Nasabi ko, positive na yun, damputin nyo na. Nagpumiglas ang suspect at nagtangkang tumakas. Pero agad tumulong ang iba pang mga guard at bouncer sa katapat na bar. Nakuha ang isa pang cellphone na ayon sa pulisya, nakaw din sa Quezon City bago pa man siya pumunta ng BGC. Kwento ng biktima, nagsasaya lang po kami ng mga friends ko. Tapos suddenly po, hindi ko na mahanap yung phone ko. Ayun, nadukot na po pala. Hindi ko po talaga naramdaman eh. Pero pag-edyo na po din, napag-itirakan ko lang po rin kahit sa hirap ko ng buhay. Pwede na po talaga. hinala ng pulisya, may kasabot na taxi driver. Pagkuha nila ng mga taong lasing, isasakay sa taxi at doon na nila pagnanakawan. Ito yung bagong modus na talagang binabantayan natin dito sa BGC. Nakuha ng mga otoridad ang plaka ng taxi at tinutuntun na ang driver. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Apektado rin ang Metro Manila ng bagyong Aghon at bukod sa ulan at baha, kanselado ang mga biyaheng dagat at naipit sa Manila Northport ang libo-libong pasahero. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, 2,000 ngayon yung stranded na pasahero dito sa Manila Northport. Karamihan sa kanila ay nasa loob na ng DIRCO na terminal. Pero kanina, galit na galit yung ilang stranded na pasahero. Pinaakyat na kasi sila ng barko, tapos pinababa rin dahil hindi na raw tuloy yung biyahe. Pinagod lang daw sila at naulanan pa. Galit ang mga stranded na pasahero sa Manila Northport. Pinasampa na kasi sila ng barko kahapon ng hapon pero pinababa ngayon dahil sa bagyong Aghon. Sinong hindi magagalit? Para kaming bula na, pasa-pasa na lang. Hindi pwede yun. Alam nila na may bagyo, dapat hindi nila kami pinaakyat. Sa barko? Oo, sa barko. Bakit hindi na lang kami manatili habang maghintay sa barko, sir? Dito, maulan, sir. Ang mga bata maliliit. Kawawa. Kasi po ang atin pong patakaran dyan kapag po 17 knots yung hangin, dapat po bumaba yung mga pasahero sa barko, no? At hindi po sila pwedeng maglayag dahil nga po ito po ay delikado. Ang ibang mamayang gabi ang biyahe pumunta pa rin sa Pantalan. Late na raw nila natanggap ang mensahe ng shipping line na postponed ang biyahe. Ang iba ang natanggap na mensahe ay on hold lang daw ang biyahe sa halip na cancelled, kaya pumunta pa rin. Nanawagan naman ang Philippine Ports Authority sa shipping line na bigyan ng pagkain ng mga stranded na pasahero dahil responsibilidad nila ito. Mahina pa lang ang ulan kanina pero bumaha na kaagad malapit sa tapat ng World Trade Center sa Pasay City. Napalusong tuloy ang mga papasok sa trabaho. Kailangan para pumasok. Wala ba ibang daan? Malayo eh, iikot pa. Okay lang mabasa sa baha. Okay lang, paalaman, hindi naman buong katawan. Ang ilang motorista napaatras ng baha. Malalim, sir, baka masira. So ano sa na lang? Ikot na lang po. Ikot na lang. Sa Baseco, Maynila, humahampas na sa kalsada ang mga alon ng Pasig River. Binaha na tuloy sila pero baliwala sa mga batang naglaro pa sa baha. Hindi palilikas ang ilang taga rito hanggat hindi pinapasok ng tubig ang bahay nila. Pag nagapunta na dito ang yung tubig, talaga aalis na kami dito. Hindi kami makatulog kasi pag maglakas ang aabot dito ang tubig. Stranded naman ang ilang pasahero sa mga sakayan gaya sa PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanselado na kasi ang nasa 40 biyahe ng bus na papuntang Masbate, Batangas, Laguna, Quezon at Mindoro na sumasakay pa sa mga roro. Si Eren sa PTEX na natulog kagabi matapos makansela kahapon ang biyahe pa Mindoro. Hinahabol pa naman daw niya ang moving up ceremony ng anak sa Miyerkules. Mahirap talaga. Lalo po sa paghiga. Sakit na sa katawan. Parang bugbog na po talaga eh. Nanghiram muna ako ng pera doon sa sa pamangkin ko para may pangbili ng pagkain. Yung pambayad ng electric ko, mauubos na.
kasi na-stranded. Pinapauwi ako nung aking kapatid sa Imo. Sabi ko, wag na. Kasi pabalik-balik pa uli. Pia, sa tala ng Philippine Ports Authority, sa buong bansa ay nasa 4,000 na yung mga stranded na pasahero sa mga pantalan. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Tumaob ang isang pampasaherong bangka sa dagat sakop ng bayan ng Claveria sa Masbate. Ligtas sa mahigit 40 pasahero at crew ng bangka. Nang agad makaresponde ang Aroroy MDRRMO at Coast Guard Masbate. Dalawa sa mga sakay ang na-ospital. Nangyari insidente noong Biyernes kung kailan hindi pa nakakalapit sa Bicol ang bagyong Aghon at wala pang storm signal at travel advisory sa rehiyon. Sa pantalan ng Matnog, Sorsogon, naabot sa 2,200 pasahero ang stranded. Mahaba na rin ang pila ng mga truck sa highway patungong Matnog Port. Maulan naman sa ilang lugar na hindi direktang tinatahak ng bagyong Aghon. Hindi man apektado ng bagyo, nakaranas din ng malakas na pagulan sa Coronadal City. Inulad din ang Pidig, Ilocos Norte at may ilog na bahagyang tumaas ang tubig. Ibinida ang galing ng Pinoy sa sining sa isang farm sa Antipolo, Rizal. Sa ika-6 na edisyon ng Pistahan sa Mayo, itinampok ang iba't ibang obra ng mga taga-Antipolo. One with nature and vibes dahil bukod sa mga obra na karamihan ay Mother Nature inspired, unang pagkakataon na idinaos ito sa Ed's Farm na hitik sa iba't ibang puno at halaman at accredited din ng TESDA para magturo sa mga gustong matuto na magsaka. Ramdam din doon ang talento ng Pinoy sa tugtugan ng mga instrumento at pagsayaw ng folk dance. At sa Tourism Office ng Antipolo, bahagi ito ng selebrasyon ng National Heritage Month na layong bigyang halaga ang pangangalaga at pagpapromote sa mayamang kultura ng Pilipinas. Ako naman nagagalak na gusto nilang i-showcase yung kanilang arts, yung mga proceeds ng kanilang mga products ay ibinabahagi rin nila sa mga underprivileged. Libo-libong customer ng Meralco nawala ng kuryente dahil sa bagyong Aghon. Magye-yellow alert din sa Luzon Grid ngayong gabi. Nakatutok si Dano Tingkungko. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na magye-yellow alert ang Luzon Grid ngayong gabi. Ayon sa NGCP, hindi raw sapat ang kuryenteng nalilika ng mga planta para tugunan ng demand kasabay pa ng pananalasa ng bagyong Aghon. May mga power outage dahil sa bagyo. Sa mga customer ng Meralco, hindi bababa sa 350,000 customers ang apektado, partikular sa Quezon, Laguna, ilang bahagi ng Batangas, Rizal at Metro Manila. Kumakala pa ng detalye ang Meralco sa posibleng pinagmulan ng power outages. It's actually scattered. Walang malawakang outage sa Metro Manila dahil sa bagyo. Yung mga reported interruptions kagabi ay mga isolated incidents that are caused by different factors tulad ng trippings. Patuloy ang pagsasaayos sa mga tauhan ng Meralco sa mga lugar na apektado ng power outage. Bagamat may ilang lugar na pansamantala munang itinigil ang restoration work hanggang humupa ang malakas na hangin. Sakaling mawala ng kuryente sa inyong lugar, makipag-ugnayan sa Meralco sa pamamagitan ng social media sa Facebook at X. Payo ng Meralco para iwas sakuna sa baha, siguraduhing patay ang circuit breaker, tanggalin sa saksakan ng appliance at bombilya hanggat maaari. Patingnan din sa licensed electrician ang mga nabasang gamit, kawad at circuit breaker bago gamitin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng issue sa pagkakakilanlaan ni Bamban Mayor Alice Guo, ibinigay na ng COMELEC ang mga hinihinging papeles ng Office of the Solicitor General tungkol sa alkalde. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nakapagsumiti na ang Commission on Elections o COMELEC sa Office of the Solicitor General ng mga dokumento kaugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, kasama sa mga isinumite nila ang Certificate of Candidacy at SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng alkalde. These are public documents and therefore kami po ay obligado na i-provide dyan sa isang ahensya ng pamahalaan, lalo pa na ang purpose ay mag-file ng necessary case. Nauna nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na kumakalap na ng impormasyon ng opisina niya ukol kay Guo. Sa ilalim ng batas, OSG lang ang pwedeng maghain ng co-warranto petisyon laban kay Guo.
pwedeng questionin yung eligibility. Tatandaan po ng lahat, kapag ang pinag-uusapan ay residency at citizenship, ito po ay continuing qualification. Ibig sabihin, kung ikaw ay nung tumakbo, Filipino ka, tapos nung nanunungkulan ka na, hindi ka na Filipino, pwede kang tanggalin anytime. Kinuna namin ng pahayag si Guevara pero wala pa siyang tugon. Nang tanungin naman ang COMELEC kung pwede pang tumakbo ulit sa eleksyon si Go. Sa mga kandidato na sa palagay nila medyo may duda sa kanilang mga qualification, better na wag na lang mag-file. Yung mga iba pang kandidato at kung sakali naman na gusto nilang masettle, okay lang din na mag-file ng candidacy kasi para once and for all, masettle yung issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Tinapos ng Perpetual Altas at Benilde Lady Blazers ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament kanina. Sa Game 2 ng Finals, pinataob ng Perpetual Altas ang IAC General sa men's volleyball. Nangibabaw naman ang galing ng Benilde Lady Blazers kontra Letran Lady Knights sa women's volleyball. Ito na ang ika-14 na beses na nagkampiyon ang Perpetual Altas na may 4-feet championship title sa men's volleyball. Van wasak sa pagbangga sa bulldozer at barangay captain na galing sa meeting patay sa disgrasya. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkung. 27 anyos na rider sugatan matapos mabangga ng SUV sa Lipa, Batangas. Papaliko na sa kanilang bahay ang biktimang bumili lang ng pagkain ng maganapang aksidente. Tumalsik at nagpaikot-ikot pa ang biktima pero hindi siya hinintuan ng nakabangga. Tinutugis pa ang tumakas na SUV driver. Kapitan ng barangay patay ng masalpok ng pick-up ang sinasakyang motorsiklo sa Pasacao, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, sinakop ng pick-up ang linya ng biktimang umangkas noon sa motorsiklo. Sugatan ng driver na kasama ng kapitan. Kinukuhanan pa ng panig ang driver ng pick-up na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. 8 sakay ng jeep sugatan ng dumiretso ang kanilang sinasakyan sa damuhan sa Milaor, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, patungong bayan ng San Fernando ang mga biktima. Aminado ang driver ng jeep na nakainom siya at hindi napansin ang gutter ng kalsada kaya sila na aksidente. Tiniketa ng pulisya ang driver dahil sa pagmamaneho ng nakainom. Sa Milaor, Camarines Sur pa rin, isang van ang nawasak matapos bumangga sa isang bulldozer. Ayon sa driver ng van, iniwasan niya ang isang kasalubong na van pero bigla siyang nawala ng preno kaya sumalpok. Walang nasaktan sa 6 na sakay ng van. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila ng masamang panahon, itinuloy ang pag-arangkada ng Move Manila Car Free Sunday sa bahagi ng Rojas Boulevard. Dumagsa mga nagja-jogging at nagbibisikleta kanina. Meron din ibang fitness activities gaya ng Zumba. Car-free zone ang Padre Burgos Circle hanggang Quirino Avenue mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Gagawin na yan tuwing linggo. Alinsunod sa Ordinance Number 9047 na target na mabawasan ng polusyon at maging mas malusog ang mga residente sa lungsod. Overflowing kilig ang hatid ng South Korean actor na si An Bo-hyun sa kanyang fan meeting kagabi. Mabuhay! Ako po si An Bo-hyun. Game na nakipagkwentuhan at nakipaglaro ang aktor sa kanyang Pinoy fans na niyakapan niya on stage. Walang patid naman ang tili ng fans lalo na nang kantahan sila ni Bo-hyun. Nagpapasalamat daw siya na kahit umulan ay nagpunta pa rin ang kanyang fans. Sabi ni Bo-hyun, gusto niyang bumalik dito sa Pilipinas para magbakasyon at makita muli ang kanyang fans. Ilan daw sa mga gusto niyang puntahan ay Boracay, Cebu o Palawan. Siguradong hindi ka mabuburyong at magugutom pa sa biyahe kung mabubok mo ang bida nating TNVS driver ngayong gabi. May pa-extrang paandar kasi siya para sa kanyang mga pasahero. Kung ano yan, watch this. Kung maipit ka sa traffic at sumakit ang bulsa sa mahalang petrolyo, sabayan pa ng init ng ulo sa gitna ng matinding init, nakaka-bad vibes talaga. Pero ang TNVS driver na si John Michael Melo, good vibes ang paandar. Ang kanyang pampa-GV,
mga freebie. Nagugulat nga raw ang kanyang mga naisasakay at napapatanong. Ay, may tindahan ka kuya. Ay, sorry po ma'am, sir. Hindi po yung tindahan. Isa po yung freebies para sa inyo po. Yan, pasasalamat po po. Yun lagi ko pong sinasabi. May pa-snacks, drinks, at hindi ka maiinip sa biyahe pa dahil meron ding pa-wifi, pa-film showing, at pa-karaoke. Alam mo naman sa ating Pilipinas, traffic talaga. So parang nagkaroon ako ng idea na parang ganyan na malibang sila. Kung mahilo, may gamot din dyan. Lahat ng ito, all in at all free. Talagang ang he went the extra mile. At ang kanyang good deed, puring-puri ng netizens. Sabi ni John Michael, ang lahat ng ito ay naging posible dahil na rin sa kanyang mga parokyano. Kamakailan lang, swerteng naibok ng inyong lingkod si Kuya Driver. Hindi ko naman po akalain. On the spot may sasakay kong isang newscaster. Pero hinalo ko pa rin siya kasi yun po yung gawain ko po talaga. Kaya naman kuya, ang aming rating sa'yo, 5 out of 5. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Anong freebie mo? Kailangan masakyan natin si Kuya. Oo nga, para sa freebies. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.